Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, dadagdagan pa ng libo-libo pang mga reinforcement ang ibubuhos dyan po naman sa lugar lamang bisinidad nitong National Museum dyan sa lungsod ng Maynila na magiging sentro naman ng inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Nagsagawa ng ocular inspection kanina sa National Museum si PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. upang personal alamin ang latag ng seguridad sa mismong venue ng inauguration ni President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam kay PNP OIC Chief, kanyang sinabi na nasa 7,000 na mga pulis ang kanilang i-deploy sa mismong venue upang matiyak ang seguridad ni President-elect Marcos at ng mga guests na dadalo sa aktibidad. Personal na tinignan din ni Danao ang latag ng mga upuan kung saan kanilang iminungkahi na sa harapan ilagay ang upuan para sa mga VIP guests at ang nasa likuran nito ay ang military component para mas magiging secured ang mga bisita. Tinatayang nasa 1,200 VIPs ang inaasahang dadalo sa inaugurasyon. Mahigpit ang seguridad na ipatutupad ng PNP lalo na ang papasok sa loob ng National Museum dahil ilang layers ng security ang kanilang dadaanin bago makapasok sa loob mismo ng venue. Sinabi ni Danao na sa ngayon all systems go na ang PNP dahil nakalatag na ang lahat. Mayroon na lamang konting pina-finalize ang mga otoridad lalo na ang mga ilalagay na barriers at mga shade ng DPWH. Sa ngayon wala nang pagbabago na ipatutupad ang PNP sa kanilang security setup. Ayon kay Danao, pinaigting pa nila ang kanilang security measures sa ground. Kinumpirma din ng PNP OIC na may natanggap silang impormasyon na magkakaroon ng lightning rallies at mga kilos protesta sa iba't ibang lugar sa Kalakhang, Maynila. Sinabi pa ng general na nakahanda ang PNP lalo na sa mga magsasagawa ng kilos protesta. Gayunpaman, hiling ni Danao sa mga rallyista na irespeto ang nakatakdang inaugurasyon ng Pangulong Marcos. Giit ng general na pinapayagan naman nila magkilos protesta pero wag lamang malapit sa venue. Pinaalalahanan din ni Danao na mahigpit na ipinagbabawal ang pagdadala ng mga bag at anumang mga colored materials. Papayagan lamang nila kung ito ay transparent materials. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. Dito lang ma'am is we'll be deploying almost 7,000. Ang purpose po niyan is to magkaroon po tayo ng screening po sa lahat ng dadaanan. So there will be 2 point of entries. Samantala, magpapatupad naman ang Philippine Coast Guard ng no-sail zone sa bahagi yan ng Pasig River malapit sa Malacanang area sa Manila sa araw po yan ng inaugurasyon ni President-elect Marcos Jr. sa Hunyo at 30. Ayon kay Lieutenant Commander Michael Insena, kabilang sa isasara mula sa Hospicio de San Jose hanggang sa Puriza sa Santa Mesa, Maynila. Mag-i-issue ang PCG ng isang notice para sa mga apektadong stakeholders, gayon din para sa pag-deploy na rin ng floating assets sa may Manila Bay. Sa kabilang banda naman, iginiit ni PCG Commandant Admiral Artemio Abo na hindi na kailangang magdeklara pa ng no-sail zone dahil wala naman anyang natatanggap na anumang partikular na banta sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos Jr. Magdideploy naman ng hanggang 500 personnel ang PCG upang matiyak ang public safety at gayon din ang seguridad sa mismong araw ng inaugurasyon. Samantala sa iba nating mga balita, nangako pa rin ang incoming Chief ng Bureau of Internal Revenue BIR na si Commissioner Lelia Guillermo na susunod ang ahensya sa desisyon ng Korte hinggil pa rin sa controversial estate tax issue ng pamilya Marcos at susundin daw ang mandato ng ahensya ng pagkolekta ng buwis. Subalit binigyan din naman ni Guillermo na kanya munang sisiyasatin ang mga dokumento sa tax liabilities ng pamilya Marcos upang magkaroon ng tamang data at impormasyon. Aniya hindi pa nito nakikita ang dokumento, subalit kung ito niya ay pinal na at executory, gagawin niya ang mandato ng ahensya na kolektahin ang tax estate ng Marcos. Makatulungan niya rito na makokolekta kung sakali na pera mula sa estate tax ng Marcos para naman sa koleksyon ng BIR. Inasa may pasakamay naman kay Guillermo ang mga dokumento sa lunes sa susunod na linggo, isang araw para sa turnover of responsibilities sa outgoing BIR officials. Kung malala, noong taong 1997, ipinag-utos ng Supreme Court sa mga tagapagmana ng mga Marcoses na bayaran di umano ang 23 billion pesos sa estate tax na naging pinal na at executory ang naturang kautusan noong March 9, 1999. Ang tinatayang kabuang halaga ay lumobo na sa 203 billion pesos, nilandin rin sa tinatawag na penalties at surcharges sa ilalim daw ng kasalukuyang Duterte administration. Noon nang ibinulgar ng BIR na nagpadala na ito ng written demands sa pamilya Marcos noong Disyembre ng nakalipas na taon para bayaran itong kanilang estate tax liabilities na nagkakahalaga ng 203 billion pesos. Di umani balitang Karen at Jessica at mga bias mainstream media tuluyan ng mabubura sa pagkakatatag ng UVIP, ang opisyal na samahan ng mga accredited vloggers na makakapasok sa Malacanang. Bias media outlets lalangawin na at hindi natatanggi
titilikin pa ng mga Pilipino sa pagpasok ng mga totoong boses ng bayan. Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. Ihanda nyo na ang inyong mga sarili sa mga ipapakaang alikabok sa inyo ng mga vlogger. Ganito pinatutsadahan ng mga veterano political expert ang may mga kinikilingang mamamahayag at media network sa hindi na mapipigil ang pagpasok ng mga titinik na mga pro-government political vloggers at commentators sa palasyo ng Malacanang. Nitong araw ay taas nung inanunsyo ng ilang mga vloggers na opisyal lang na itatag ang mga kanilang samahan na kung tawagin ay UVIP or mas kilala sa United Vloggers Influencers of the Philippines ang kanilang pangako at paninindigan na silang magiging boses ng katotohanan. Narito naging Facebook post mula sa sikat na mga vloggers na walang iba kundi si Sangkay Janjan patungkol sa nasabing organisasyon na kanilang itinatag. Ang Sangkay Janjan posted, United Vloggers and Influencers of the Philippines or UVIP susulong para ipagkaisa ang Pilipinas at suportahan ng mga magagandang hadikain ng ating pamahalaan. Hindi kami matatakot sa batikos ng iilang mayayabang na media. Ang malaga sa amin na may paabot ang mahahalagang balita na dapat ay malaman ng sambayan ng Pilipino. We are UVIP pro-government, #UVIP and co. Matapos nga rin yung balitang ito ay agad naman itong sinang-ayunan ng honorary chairman ng SMNI na walang iba kundi si Pastor Apollo Quiboloy kung saan ay bilin pa niya ay manatiling pumanig sa katotohanan sa ikabubuti ng bansang Pilipinas. Paglalahad pa ni Pastor Apollo Quiboloy, okay lang yan basta totoo lang yung sinasabi nila, totoo ang mga komento, totoo ang mga news, truth that matters. Kahit sino, open ang social media, huwag lang gamitin ang kapangyarihan niyang tulad na ginagawa ng mainstream media para sa panloloko, para sa pag-iinganyo, pang-blackmail sa paglalibel. Gamitin lang ang pagpapausbong ng totoo. Ang mag-focus is national interest, basta nakabubuti sa Pilipinas sabihin natin. And maging ang kinoronahan bilang Miss Eco International Philippines 2022 Ashley Subihano Montenegro ay pabor din sa planong accreditation sa mga vloggers. Wika niya ay mababalansin na di umano ang katotohanan at kasinungalingan na di umano sa bansa sa pagpasok ng mga binansagan niyang tinig ng mga Pilipino. Paglalahad pa niya, should bloggers and vloggers be accredited as member of the mainstream media? I do believe so because they are voices for the things that they care about for other people as well as those that they represent. Bloggers and vloggers do their best to provide people with information in all shapes, sizes, forms, and platforms. My mother personally herself is a blogger and I know that she proudly advocates and shares all the things she's passionate about. Anyone can be well educated on the subject if they are passionate and dedicated, and if people use credible sources, then absolutely. And matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. And the netizens posted, glory to God for the vloggers, they are trusted and now because the Lord are prepared to deliver the truth, nothing but the truth in God's favor and love for the country. And good job mga vloggers of our Bongbong Marcos Sara Unity Team. Ay naman kay Lolo sa Crescelio, yes, salamat sa mga vloggers at allowed na kayo na makapagbalita sa mga aktibidades sa loob ng Malacanang at kahit saan sa sulok ng Pilipinas o sa ibang bansa patungo sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sana andyan din kayo para magpabalita ng totoo. God bless you all mga UVIP. Ay naman kay Mustafa Del Monte, kung hindi dahil sa mga vloggers hindi nagising ang mga Pilipino sa panluloko ng mga dilawan. More power sa mga vloggers, keep up the good work. Ay naman sa naging second post, salamat sa mga vloggers na naghahatid ng tamang balita. Keep going, we supported you. Ay naman kay Ramdam Santos, it's time to say goodbye, so long farewell Karen and Jessica and the rest of those na sobrang believe sa sarili and now the end is near. May this a better lesson. You have done so much damage to the listening viewers for the longest time. Congrats to the mighty vloggers, warriors who stood steadfast fighting the malicious anchor and reporters. You are now the fourth state and this propaganda shifts that was a truth and balanced reporting. The ball is now in your hands. Please help Bongbong Marcos and Inday Sara. God bless you all. Ay naman kay Wewing Palma, welcome UVIP. I'm glad to support the vloggers. I pray that they will be given and granted recognition. Ay naman kay Dolores Salod, yes, God bless the UVIP vloggers. The Lord is with you in telling the truth and nothing but the truth. We 31 million plus will support you all the way. May awa ang Diyos. God bless the Philippines. The new government officials elected by the people. Ay naman kay Melda Santelio, this is a very good start for helping
our Pangulong Bongbong Marcos and Vice President Sara Duterte Carpio to work hard for our country, and bloggers and vloggers keep it up and bring all the news that we all be aware of our country's economic situation. God bless our Pangulong Bongbong Marcos Jr. and Vice President Sara Duterte Carpio and all of you bloggers and vloggers. Alam kay Corazon Sabido, yes indeed, great idea. Congrats to those vlogger who initiate this. God bless you. Ay naman kay Lotte Kaido, vloggers, we salute you. Tunay kayong mamamahayag. Totoo kayo sa mga balita ninyo. Ay naman kay Alex Jr. Cavante, go 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 vlogger, kayo ang boses ng bayan at kayo ang aming sandalan para sa totoong pangyayari ng ating bansa. Truth is begin from the vloggers. Ay naman kay ESG, we do watch vloggers and SMNI after stopping to watch and view mainstream media like GMA, ABS-CBN, TV5, CNN, BBC, and ANC.